May nanghiram ba sa'yo ngayon ng pera? Kuya, pautang. Pero bago ka magpautang, tandaan na pwedeng problema at stress ang kapalit niyan. Kaya sa video na to malalaman ng 7 dapat mong gawin bago magpautang para maprotektahan hindi lang ang pera mo, kundi pati na rin ang relasyon mo sa taong nanghihiram sa'yo. Itong una, alamin muna kung para saan ang utang. Bago ka magpautang ng pera, mahalagang malaman mo muna kung para saan ba ito gagamitin. Para ba sa emergency, medical expenses, tuition, o baka naman para lang pala sa sugal, pang-scatter, bisyo o luho lang. Huwag ugaling magpautang basta-basta dahil lang may pera ka o nahihiya kang tumanggi. Magtanong ka muna at intindihin kung bakit siya nangungutang. Importante ito para makapag-decide ka ng maayos kung willing ka ba talagang magpahiram ng pera. Pero syempre, posible pa rin magsinungaling siya o hindi sabihin sa'yo ang buong katotohanan. Pero at least, hindi ka basta naglabas ng pera nang walang kahit anong tanong. At kahit valid naman ang dahilan niya, importante rin na malaman mo tong susunod bago ka maglabas ng pera. Number 2, alamin kung kaya ka talagang bayaran. Madaling sabihin na, Sa sweldo babayaran kita. pero ang mas magandang tanong, pagkatapos niyang makatanggap ng sweldo, may matitira ba talaga siyang pera para bayaran ka? Hindi sapat na tiwala lang o dahil ka-close mo yung nanghihiram sa iyong kaibigan o kapamilya. Kaya bago ka magpautang, isipin mo rin kung responsable ba siya sa pera at may capacity ba talaga siyang magbayad. Meron ba talaga siyang trabaho o ibang source of income? Kung nangutang na siya dati sa ibang tao, nakakabayad ba siya ng maayos? Baka kaya nga siya nangungutang dahil sakto lang ang kinikita niya kada buwan. So paano niya mababayaran ng utang kung wala naman palang natitira sa income niya? Hindi naman ibig sabihin na minamaliit o ginajudge mo ang isang tao kapag iniisip mo ang kakayahan niyang magbayad. Siyempre naninigurado ka lang dahil pera mo rin naman ang nakataya. Utang yan na pera at hindi naman hingi. Kaya reasonable lang na isipin mo rin kung paano may babalik sa'yo ang pera. Posible din kasi na may ibang paraan para matulungan mo siya nang hindi ka na nagpapautang. Number 3, huwag magpautang ng perang hindi mo kayang mawala. Bago ka maglabas ng pera, ang tanong, meron ka rin bang sapat na pera? Financially capable ka bang magpautang? Halimbawa, 20,000 pesos ang hinihiram ng kaibigan mo, pero 20,000 pesos lang din pala ang total savings mo. Most likely, hindi mo kayang ipautang lahat yan. Tandaan may sarili ka ring gastusin at responsibilidad. Baka kailangan mo rin yung pera para sa bills, rent, grocery at iba pang expenses ngayong buwan. Pero mas delikado pa kung itong 20k na yan ang buong emergency fund mo. Tapos ipapautang mo pa sa iba. Now, paano kung ikaw naman ang biglang magkaroon ng emergency? E di ikaw naman ngayon ang mapipilitang mangutang. So para mo lang ipinasa sa sarili mo yung financial problem ng ibang tao kahit may option ka namang tumanggi. Kaya tandaan, huwag mong ilagay sa peligro ang sarili mong finances para lang ayusin ang financial problem ng ibang tao. Kahit kapamilya o ka-close mo pa yan. At itong susunod, maraming gumagawa nito. May kamag-anak din akong gumawa nito. Pero wag na wag mong gagawin. Number 4, huwag mangutang para may maipautang. Isa ito sa mga nakikita kong ginagawa ng ibang Pinoy na hindi ko talaga magets. Basically, double whammy ito. Nangutang ka para lang may maipautang sa taong lumapit sa'yo. Tapos kapag hindi siya nakabayad on time, ikaw naman ngayon ang hahabulin ng nagpautang sa'yo. At since kapamilya or kaklose mo yan, may possibility rin na hindi ka mabayaran. Hindi naman lahat ganito, pero let's be real, nangyayari yan. Posibleng ginagawa mo ito dahil nahihiya kang tumanggi, naawa ka o talagang matulungin ka lang sa ibang tao. Wala namang masama sa pagiging matulungin, pero hindi worth it kung ang kapalit naman ito ay problema sa paniningil, pagbabayad ng interes at dagdag na stress sa sarili mong finances. Sinolusyonan mo nga ang financial problem niya pero bandang huli, ikaw naman ang nagkaroon ng financial problem. At mas malaking problema pa kung hindi siya marunong magbayad.
posibleng ikaw pa ngayon ang mabaon sa utang. Tapos masisira din ang relasyon nyo. Kaya kung gusto mo talagang tumulong, maglabas ka lang ng halagang kaya mong mawala. Huwag kang mangutang para lang may maipautang. Number 5, huwag magpadala sa emosyon. Marami talaga sa ating mga Pinoy ang maawain. I would say guilty rin ako dito. Pero kapag kamag-anak o kaibigan na ang nangungutang, minsan naunang emosyon natin bago ang logic. Ilang beses ka na bang naka-experience na may lalapit sa iyong kamag-anak o kaibigan, ikukwento yung problema niya, yung mga nangyari sa buhay niya, hanggang sa maawa ka at mapapayag ka na lang na magpautang. Hindi naman masama ang maawa at tumulong. Ang masama is tulong ka ng tulong sa iba, pero ikaw sa sarili mo, hirap naman financially. Kaya mahalagang magkaroon ka ng malinaw na boundary at limit pagdating sa pagpapautang. Balikan mo yung mga sinabi natin kanina from 1 to 4. At huwag hayaan ng guilt, awa o pressure ang magdesisyon para sa pera mo. At kung pagkatapos ng lahat ng ito ay nag-decide ka pa rin magpautang, napaka-importante nitong susunod. Pero bago tayo magpatuloy, gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 6, magkaroon ng malinaw na kasunduan. Kung nag-decide ka ng pautangin ng isang tao, dapat magkaroon kayo ng maayos na loan contract. Dapat malinaw kung magkano ang total na utang, kailan ang due date, isang bagsakan ba o installment. Kung installment, magkano at kailan ang payment schedule. May interest ba o wala? At kung malaking halaga, may collateral ba? Mas maganda rin kung written agreement ito at pirmado nyong dalawa para pareho kayong may pinanghahawakan at walang sisihan ng tipong Hindi naman yan ang napag-usapan natin. kaya kung malaking halaga ang pinag-uusapan, mas magandang gawing mas formal ang dokumento at humingi ng legal advice kung kinakailangan. Alam ko medyo hassle ito, pero kung seryoso ang usapan tungkol sa pera, dapat seryoso rin ang agreement. At kung hindi ka komportable gumawa ng ganitong arrangement o alam mong mahirapan ka ring maningil, baka mas bagay sa'yo itong susunod. Number 7, tumulong na lang kaysa magpautang. Minsan mas magandang tumulong na lang ng halagang kaya mong mawala kaysa magpautang ng malaking halaga at umasa na maibabalik pa ito. Halimbawa, 20,000 pesos ang hinihiram sa'yo, pero 5,000 pesos lang ang kaya mong mawalang pera. Pwede mong sabihin, pre, hindi kita kayang pautangin ng 20,000, pero itong 5,000 tulong ko na sa'yo. Hindi mo na kailangang bayaran yan. obviously hindi mo naman kailangang gawin ito sa lahat ng nangungutang sa'yo. Pero kung gusto mo talagang tumulong, ikaw ang magdesisyon kung magkano lang ang kaya mong ibigay. Hindi ka na may stress sa paniningil. Wala ka ng expectation na babalik ang pera. At higit sa lahat, nakatulong ka pa sa kapwa mo nang hindi nalalagay sa langanin ang sarili mong finances. Ito ang dapat na mindset mo kapag may nanghihiram sa iyo ng pera. Hindi pwedeng papayag ka na lang sa kung anong amount ang hiramin nila sa iyo. Dapat ikaw pa rin na magsiset ng limit base sa kung ano lang ang kaya mong itulong. Pero, pautang man yan o tulong na lang, dapat handa ka sa worst case scenario. Ang pagpapautang sa kahit na sino ay may kaakibat na risk. Kahit gaano mo pa pinagkakatiwalaan o ka-close ang taong papautangin mo. Kaya malagang realistic ang expectations mo bago ka maglabas ng pera. Maring bayaran ka nga niya pero matagal naman. Posible ring hindi niya mabayaran ng buo. O worst case, hindi na talaga bumalik sa'yo ang pera. At kapag nangyari yon, hindi lang pera ang posibleng mawala. Pwede ring masira ang relasyon nyo dahil sa utang. Kaya pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo, lalo na pinaghirapan mo rin ang perang yan. At tandaan, hindi porket maingat at mapili ka sa pagpapautang ay madamot o masama ka ng tao. Oo, posibleng ma-disappoint sa'yo ang taong tatanggihan mo, lalo na kung ka-close mo. Pero ganun talaga. Hindi mo kailangang akuin ang financial problems ng lahat ng tao sa paligid mo. Hindi ka pwedeng maging Superman ng buong pamilya at lahat ng kaibigan mo, lalo na kung ikaw mismo ay may sariling responsibilidad. Kaya bago ka magsabi ng sige, pautangin kita, balikan mo ang 5 tanong na to.
Checklist bago magpautang. Number 1, para saan niya gagamitin ang pera? Number 2, may kakayahan ba talaga siyang magbayad? Number 3, kaya ko bang mawala ang perang ito? Number 4, malinaw ba kung kailan at paano niya ako babayaran? Number 5, handa ba ako maningil kung hindi siya magbayad on time? Now, kapag marami sa sagot mo rito ay hindi, wala o hindi ako sigurado, baka mas magandang mag-pass muna sa pagpapautang. Hopefully, nakatulong sa iyo ang video na to. Tandaan, walang masama sa pagtanggi sa pagpapautang. Hindi mo responsibilidad na solusyonan ang financial problem ng lahat ng taong lalapit sa iyo. Kadalasan, mas magandang tumanggi sa pagpapautang kaysa masira ang inyong magandang relasyon dahil lang sa utang at pera. At kung gusto mong malaman kung anong dapat gawin palagi sa pera mo para makabuka ng yaman sa hinaharap, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.